Hello Canada, hello Earth. So ngayon nga guys, magandang tanghali sa inyo. So kasi tanghali na dito, it's already 2:46 na ng hapon. At yan, kaliligo ko. Kaliligo. So yan guys, kaligo na ako. You know. So makikita ninyo nakaayos yung buhok. Pero magulo pa yan. So hindi ganyan talaga yung ayos ng buhok ko. Ayan guys, so pakita ko sa inyo ha. Bagong ligo, fresh na fresh guys. So ngayong araw nga ito ay gagawin ko ay magluluto ako. Pero siyempre mamamalengke muna ako ng mga kailangan kong iluto. So ngayon pupunta ako sa grocery store para bumili ng mga lulutuin siyempre. At ngayon meron naman ako ditong mga lulutuin katulad nito. Ayan, longganisa. So this is from Philippines of course. And ito rin, ayan siya guys. Ayan siya guys. So isda siya. And then shrimp. Ayan yung lulutuin ko, gagawin ko siyang sinigang gamit ang nor sinigang. Sampalok yan guys, maasim. Talagang pag kinain mo to talagang kikiligin ka eh. So yun guys, kikiligin. So yun na nga guys, sa mga hindi nakakalam, itong tinitirahan ko pala, ito ay inuupaan ko lang din. Kumbaga boardmate lang ako dito. So meron akong mga kasama dito na tumitira din. At syempre meron siyang second floor. So ito yung ground floor nila. So ang kwarto ko dito. Dito siya guys. So ayan yung pinto na yan. Yan yung kwarto ko. Saka ko na ipapakita. Saka ko na ipapakita yan pag malinis na. So although malinis naman siya, pero sa ibang araw ko papakita yan guys. So ito naman ang CR namin. So ayan guys. Simple lang siya. So, 'di ba? Di mo naman kailangan ng magarang, alam mo 'yun, magarang mga liguan para lang masabi na you are in Canada. So, sapat na yung mabango ka, malinis ka, 'di ba? So, ganoon lang 'yon. So, ito rin yung labahan namin. Ayun, no. So, ayan guys, simple lang din. So, dito sa Canada, talagang hindi katulad sa Pilipinas na kailangan pang magkusot ng ng mga damit. Di mo na kailangan pang magsampay ng hanger doon sa labas para lang masabing nakapaglaba ka. So dito, most na mga ginagamit nila is yan nga, mga machine na mga dryer nila, ayan. So yan na yung mga ginagamit nila guys dito sa Canada. So kung mayroon man kayo makita dito na naglalabas sa labas, siguro trip lang nila, gusto lang nila yung makapaglabas sa labas. Yung bang namimiss nila yung Pilipinas, di ba? So ngayon nga ay maiwan ko muna yung lulutuin ko. At ngayon, pupunta tayo sa grocery store para mamili pa ng ulam. So yun nga guys, dito na tayo, mamamalengke na tayo. At ito nga pala yung tinitirang ko. Ayan diba? Ang ganda, ang laki. So dito guys, ayan walang mga katao-tao. Ako lang nandito, tingnan maglalakad, walang mga naglalaro sa kalsada. Wala kasi nasa loob lahat sila. Mga sasakyan lang ang makikita mo. Diba? Pero malinis. Dito kasi guys, malinis sila dito sa Canada. Wala kang makikita dito na kahit anong dumi sa kalsada. Sa city meron, mga onti-onti lang. Pero dito kasi sa lugar namin, makikita nyo guys, walang kalat. Tingnan nyo. Diba? Maaliwalas. Sagnan yung mga puno. Puro oak tree yan. Ewan ko, oak tree ba tawag dyan? Basta puno yan, puno. So ayan guys. So ganyan lang siya guys, talagang walang mga tao, hindi katulad sa Pilipinas na
Alam mo yung hating gabi na, meron pa nagbibidyo okay. Yung irereklamo na sila sa barangay. Dahil sa sobrang ingay nila. So ito nga oh, pakita ko sa inyo yung suot ko ngayon. Nakaputi. Naka-watch, you know. Samsung watch. Smartwatch yan pero lobat nga. So ayan, naka-chinelas lang yan guys. Naka-chinelas lang yan guys. So dito kasi ang natutunan ko. Ito, turo to ng lolo ko eh. Si Lolo Ramon ko eh. Dito siya, nakatira siya dito sa Vancouver. So ang turo niya sa akin, hindi mo kailangan na makipagsabay sa mga naninirahan dito sa Canada, which is tama naman. So di mo kailangan makisabay sa mga pormahan, sa mga sinusot nila, sa mga bata dito na taga Canada. Di mo kailangan na makipagsabay para lang masabi na nandito ka talaga sa Canada. So ang lesson lang doon na maging ka lang sa sarili mo, maging totoo ka lang. So kumbaga, huwag kang makipagsabay muna sa mga ano kung hindi pa naman kaya. Kung nandun ka pa naman sa, alam niyo yun, yung buhay na nag-i-start ka pa lang. So di mo kailangan makipagsabay para lang may mapatunayan sa ibang tao. So yun yung point ko doon guys. So ayan guys. May tao. May tao dito nakatingin. So ayun nga guys, ano, dito na ako sa grocery at bumili ako ng gulay, yun, tsaka pork. Ito siya guys. Medyo ako nahihiya dapat nag-camera kaya dito ako sa sulok. So ito siya guys. Kaya $13 siya. So medyo nahihiya pa ako. Wala kaya baka sabihin mo ibang tao, mga tanga ako dito nagbe-video. So yan guys. So mamaya na lang tayo magkita guys mamaya na lang. So yun nga guys, ano, nakabili na ako ng aking mga pinamili. So ayan guys. So kanina hindi ako masyadong nakapag video doon sa mall. Kasi doon ako sa mall mismo bumili ng mga kailangan kong lutuin. Tapos daw nakapag-video kasi nga daming tao. Dahihiya ako. Tinamaan ako ng pagiging mahiyain. So siguro kailangan lang siguro doon sanayan lang, di ba guys? Kailangan lang sanayan. Kumbaga kailangan ko lang siguro sanayin lahat ng ganitong ginagawa ko. And kailangan ko din siguro na yun, baga labanan ba yung hiya. Makapal naman yung mukha ko pero yun nga, first time ko rin naman to gagawin kasi. So nag-i-start pa lang naman. So nandun pa yung hiya ko syempre. Pero siguro sa susunod yun, mas kakapalan ko pa para makita natin yung ibang ginagawa ko dun pag bumibili ako ng mga pagkain. So bawi ako next time guys. So yun guys, ano, nakabili na ako ng mga kailangan kong lutuin. And then tatlong putahe siya. So ito siya guys, papakita ko sa inyo. So ayan siya. Ito na pork feet. Gagawin ko siyang adobo na lalagyan ko ng pineapple juice Del Monte. At ito naman ay longganisa from vegan. And sinigang. Yan siya guys. Tapos ito namang pork. Habang niluluto ko yung dalawa, papakuluan ko to para palambutan. So para mas masarap siya luto. Kainin, di ba guys? So yun, let's start. Let's go. So yun guys, simulan na natin magluto. So ito guys, iluluto na natin ang longganisa.
So ang next naman natin guys ay para kukuluan natin ang pork. So ay init pala. Ang init pala. So ayan guys no, naka-prepare na ako lahat ng mga lulutuin ko. So bali tatlo pala yan. Una longganisa, pangalawa yung sinigang na isda na may shrimp, at pangatlo yung adobong pork. Nalalagyan ko ng pineapple juice. So ito malapit na maluto yung longganisa. So guys, pwede na ito to, pwede na. Pwede na siya guys. So ang next naman natin ay ang siyempre ang sinigang. Tapos tamang nood lang ako dito ng probinsyano. Ang habang proseso. So ayun guys, mahilig kasi ako sa Cardo. Lagi kong pinapanood si Coco Martin. Maski yung Batang Quiapo. So yan pinapanood ko kapag wala akong ginagawa. Pag may niluluto ako, gano'n. So minsan nagpapatugtog din ako. And then kapag naglilinis naman ako ng bahay, music ako para naman mas maganda yung paglilinis, di ba? So yun nga guys, pwede na yung longganisa. So amuin na natin. Isa guys, oh. Tada! Man natin kung luto talaga guys. First bite. Sarap. Nasang vegan. Yan siya guys, oh. So ayun guys, ang susunod nating lulutuin ay ang sinigang. Ayan siya guys. Okay, let's go! So masarap tong sinigang na lulutuin ko guys. Talaga pag natikman nyo tong sinigang ko, kikiligin kayo kasi. Nakasan natin yung apoy para maluto yung sibuyas. So yun guys, kapag natikman nyo talaga tong sinigang ko, kikiligin talaga kayo. Hindi lang kayo kikiligin sa asim, kikiligin din kayo sa akin. Yun o. Then next na natin yung kamatis. At ayun na nga, nakalimutan ko bumili na naman ng ng luya, ginger. Sabi na nga pa dapat kailangan talaga maglista. Kulit kasi ng prinsipe. Wait. So lalagay na natin yung isda guys. So ayan siya. And then yung shrimp. Ano ba yan? Magluto. Ano ba? Wait guys ha, nahirap. Kasaw sa camera eh. So tong. Kailangan ko ng tong. Kailangan ko ng tong. Ayan guys. Hey. Oops. Okay. Okay. Up. Wait. Lagyan mo dyan. Then buhos mo na ito. Yo. Tama. So ayan na siya guys. So ito naman, lalagyan na natin siya ng tubig guys. So ayan. Siguro isa pang cup para masabaw siya guys. Masarap. Humigop ng sabaw.
So yan guys. Okay na yan. Takpan na natin. So hintayin lang natin siya maluto guys. So kapag nakita na natin na naluluto na yung isda tsaka yung shrimp, okay na yun. Lagay natin yung talagay natin yung Knorr sinigang mix, and then yung gulay syempre. May nakalimutan na naman ako. Kalimutan ko na naman bumili ng anong tawag doon, yung kulay white. Yung kulay white na ano? Basta yun yung kulay white. So yun guys. Kita-kits mamaya. So yun guys, habang hinihintay natin na maluto yung mga kailangan lutuin, gusto ko lang din mag-share sa inyo na at pag-usapan about sa Canada, na ang buhay dito sa Canada hindi madali. Sa totoo lang, hindi madali ang bawat araw, hindi madali ang bawat paggising dito sa Canada. At alam nyo guys, kaya ako napagtatagumpayan lahat at lahat ng mga like, you know, the life here in the Canada, and kaya ako nakaka-survive every month sa pagbayad ng rent, sa lahat ng bills. It is because of the grace of God. So for me talagang, without Jesus I am nothing. Without Jesus hindi ko makakayanan lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa akin dito sa buhay ko dito sa Canada, and it is because of the grace of God. So lahat ng ito sa paggising ko, it is because of the grace of God. Kaya ako nakaka-survive, it's because of the grace of God. Kaya ako nakakatrabaho, kaya ako nakakatalon, kaya ako nakakapaglakad, it is because of the grace of God. Kaya tayo malakas, kaya tayo nakakain na masasarap na pagkain, nararanasan lahat ng mga magagandang pangyayari dito sa mundong ibabaw. It is because of the grace of God, dahil sa habag at awa ng Diyos. Kaya nga guys, huwag tayong makalimot sa Panginoon, huwag tayong makalimot na magpasalamat kahit sa paggising natin, sa pagtulog natin, kahit tayo'y kumakain, nakakapunta sa mga lugar, or mayroon tayong plan na pumunta sa ibang bansa, pumunta sa ibang lugar. So wag nating kalimutan na manalangin, wag nating kalimutan na isama ang Diyos sa buhay natin, sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin, sa lahat ng mga problema na pinagdaraanan natin. Isama pa rin lagi natin ang Diyos, kasi sa bandang huli ang Diyos din ang makakatulong sa atin So for me talagang lahat ng ito, it's because of the grace of God. Kaya ako nabubuhay is because of the grace of God. Kaya guys, huwag kayong makalimot sa Diyos, yung makalimot na magpasalamat sa Diyos araw-araw. So ayun guys, naluto na ang sinigang ni Prinsipe. Ayan. So ayan siya guys. So luto na siya. At ngayon naman ang next nating niluluto ang pork. So ayan siya guys. So ayun nga guys, luto na ang pinakahuling kailangan lutuin, at yun ang pork. At ito siya guys. So ayan na siya. So ngayon lalagay natin siya sa lagayan. Okay, sarap to siguro. Sarap to guys. So lagay natin yung camera dito. Ayan. Bubuhos ko na lang siya kasi malambot. Baka pag tinong ko mawasak. Wait. Yan. So guys, oops. 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 Wow. Wait. So ito na siya guys. Wow, ang sarap. Sarap. Ayan siya guys, makikita nyo. Tignan natin yung taba.
Wait. Ba yan? Hirap naman. Hirap naman baliktad eh. Yo. Ito pa yung taba niya. Okay. 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 So, ito na siya guys. Wow! Sobrang lambot niya yan guys. Tignan nyo. Oh, tignan nyo yung taba oh. Uy, ang dali matanggal. So, ayan siya guys. Ang pork adobo. Tapos, ito naman ang sinigang na isda na may shrimp. At pinakamaliit. Siyempre ang longganisa. So, yan guys, ang tatlong ulam na niluto ko. Hop! So yun guys, bakit nga ba tatlong ulam ang niluto ko? Kasi nga, ulam ko na yan sa isang linggo. So, bale, iba-iba yan. Monday, longganisa. Tuesday, itong pork. Thursday, Wednesday, ito namang sinigang. So, parang ganoon yung alternate niya. So, yun lang. Guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood. At siguro dito ko na lang din tatapusin yung video. At nakumpleto naman na yung ulam, naluto din naman na. At sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Bye bye guys, bye bye. Tara, kain na tayo. You know?